So ang topic po natin ngayon ay si Kristo ang ating satisfaction pagdating sa justice of God. Yung pong Tagalog natin sa Bible, yung propitiation, kung nagbasa kayo ng Tagalog Bible, ang nakalagay po ay pampalubag loob. Mali pong translation yon. You will understand now, okay? Now, ano ba yung pampalubag loob? Nagbigay ka ng ulam sa kapitbahay kasi masama ang loob sa'yo. Pampalubag loob, okay? Pero ito, hindi ito pampalubag loob, okay? But anyway, let's study this. Christ is our propitiation. Okay? Everybody say propitiation. Ayan, baka ho kasi kayo mabulol, propitiation. Right? Now, in 1 John chapter 2, 1 and 2. Okay, ano sabi? Mumunti ko mga anak, ang mga bagay nito ay sinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. Anong sabi? Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkakasala, meron tayong tagapamagitan sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Meron daw tayong tagapamagitan sa Ama. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. Sinong advocate natin sa Father? Right? Si Jesus Christ. Then in verse 2, at ang sabi rito ay, siya mismo, sa Tagalog ng Bible natin, pampalubag loob, but I want to read in English. He Himself is the propitiation for our sins. Therefore, ang propitiation, hindi lamang siya isang klase ng salita o ginawa ng Diyos, kundi si Kristo mismo, ang sabi ng Bible, He Himself is the propitiation. Amen? Sinong propitiation? Si Jesus. Siya mismo ang propitiation. Okay? Now, He Himself is the propitiation for our sins. Right? Now, and not for ours only, but also for those of the whole world. Okay? What is the whole world? You will understand sa pag-aaral natin ng For God So Loved the World. Ano yung world? Lahat ba talaga ng tao yon? Okay, tingnan natin. Meron dalawang mahalagang roles si Jesus Christ. Okay? Number 1, siya ay advocate. Siya po ay advocate with the Father. Number 2, siya ay propitiation for our sins. Propitiation for our sins. Okay? Tandaan niyo mabuti. This is important. Okay? Now, advocate with the Father. Now, let's see. Ang isang advocate ay siya ang nagsasalita para sa atin. Si Jesus Christ ang ating advocate. Siya yung nagsasalita sa Father in our defense. Tingnan natin ang ibang translation, like NIV. I like this translation kasi itong translation ito ang nag-define ng salitang advocate. Right? What is the word advocate? Let the Bible defines. Ang sabi sa 1 John 2:1, NIV. Okay? Ang sabi ay, but if anybody, doon na tayo, but if anybody does sin, kung sino man sa inyo yung magkasala, we have one who speaks. We have one. Ilan na nagsasalita? Sino yon? Until now. Kaya si Jesus Christ umakyat sa heaven para siyang ating maging high priest. Ang trabaho niya ngayon, magsasalita siya sa Father in our defense. Amen. Jesus Christ is the one who speaks to the Father in our defense. So the work of an advocate, alright, a defense attorney, ang kanyang trabaho ay ganito. Siya ang magsasalita sa Father in our defense. Sino siya? Jesus Christ, the righteous one. Okay? Ang qualification ng isang advocate ay righteous. Si Jesus Christ lang ang righteous. Kung nais mo maging righteous, si Jesus Christ ang iyong righteousness. Amen. Ngayon, in the natural, ang isang advocate, dito sa ating, sa mga korte, ang isang advocate ay a defense attorney. Okay? Marami namang taong pwedeng tawagin na advocate kung meron sila ipinaglalaban. Okay? But anyway, to make it plain, ang advocate is a defense attorney. Siya po yung nagsasalita sa court para i-defend ang kanyang client. Kaya nagkasala man o hindi ang kanyang client, ipagtatanggol pa rin yan. Right? Ngayon, this is legal talk. Pag pinag-usapan natin ang advocate, ang pinag-uusapan natin legal. Alright? Legal. Kasi ang ating forgiveness, ang kapatawaran ng ating kasalanan, base sa legality. Alright? Now, tingnan natin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay the legality of our forgiveness based on the law
na ibinigay ng Diyos kay Moses. Right? Ang law o kautusan ng Diyos, hindi natin kalaban. Okay? Ang kautusan ng Diyos, ang pinagbatayan ng Diyos, okay? Upang tayo mapatawad. Paano nangyari yun? Di ba dapat grace ang pagbatayan ng Diyos? Yes, grace. But listen carefully. I will explain to you. And so si Jesus Christ, siya ay nagsasalita sa Father in our defense on a legal basis. Ano yung legal basis na kapag nagsalita si Jesus sa Father, tayo ay forgiven? What is the legal basis? Alright? Let's go. Ano ang basihan ng Diyos para tayo patawarin? Ano ang basihan ng Diyos para tayo ay patawarin? In 1 John chapter 2 verse 2, ang sabi rito, ito yung sagot. He Himself is the propitiation. Ang basihan ng Diyos, si Jesus. Based on the law. Right? Pero nang pinatawad ka, that is based on grace. Now, paano ba yun? Pag-usapan natin. He Himself is the propitiation for our sins. Ang susi dito, kung na-define natin ng advocate, ibig sabihin defense attorney, right? Si Jesus Christ kasi ang ating defense attorney. Ang maganda kay Jesus, wala pa siyang ipinapatalong laban. Lahat panalo. Amen? Ngayon, tingnan natin. May mga abogado, siyempre, masasamaan kayo sa kanila kung ang pinagtatanggol nilang tao, talaga namang nagkasala, pero ipapanalo nila, palalabasin hindi nagkasala. Right? Wala, abogado eh. Pero tingnan natin to. Sabi ng iba, unfair daw ng Diyos. Kung sabihin ko sa inyo, buti na lang unfair ang Diyos, kung hindi, walang maliligtas sa atin. Okay? Tingnan natin. Si Jesus ba nagkasala? Tayo ba nagkasala? Bakit si Jesus ang pinursahan, hindi ikaw? Is that unfair? Come on. Now listen. Tayo napatunayan nagkasala. Pag binasa niyo ang Book of Romans na sinulat ni Apostle Paul, para kayo nasa korte. Okay? Ang sumulat nito, yung taong may pagkaabogado, si Apostle Paul. Now, sabi ni Paul, in Romans chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala. Ilan na nagkasala? Pati si Maria. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalhatian ng Diyos. Ilan na nagkasala? Alright, listen. Lahat tayo nagkasala, kaya kailangan mo ng defense attorney. At ang defense attorney na tinatawag ng Bible na advocate who will speak on your behalf is one, the Lord Jesus Christ. Ang relihiyon, walang kwenta. Walang relihiyon na nag-advocate para sa'yo. Walang relihiyon na matay sa krus para sa'yo. Walang dugo ang relihiyon. Walang relihiyon magliligtas sa'yo. Ang relihiyon, nonsense. Amen? All we need is the Lord Jesus Christ. Kaya ako, wala akong relihiyon. Pastor, anong relihiyon mo? Wala. Pero meron akong Jesus. Okay na sa akin yun. Amen. Now, ang Diyos ay nag-set ng legal basis para sa ating forgiveness. Nung kanyang i-present ang kanyang anak na si Jesus para maging propitiation for our sins. Of course, nagtatanong kayo, ano ba yung propitiation na yan? Okay, papunta po tayo doon. Let's go. What is propitiation? Ito yung propitiation. Romans 3:25, let the Bible defines the word. God presented Him as a sacrifice of atonement. Ang another word for propitiation is sacrifice of atonement. Okay? Ganito yon. Na-present ng Diyos siya. Yung Him ay si Jesus. God the Father presented His own Son, Jesus Christ, para siya maging sacrifice of atonement sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ni Kristo. Ginawa niya ito, tingnan niyong mabuti, ginawa niya ito upang ipakita ang kanyang katarungan. Sa ibang translation, ipakita ang kanyang righteousness o katuwiran. Kasi ang righteousness, justice. Ang justice, righteousness. Right? Now, tingnan niyo mabuti. Bakit niya pinatay ang kanyang anak? Kaya niya pinatay upang ipakita ang kanyang katarungan. You see, bakit pinatay si Jesus? Kaya pinatay si Jesus para ipakita ng Diyos ang kanyang katarungan. Amen. Because
sa kanyang pagpapahinuhod o pagtitiis ng matagal, hindi muna niya pinarusahan ang mga kasalanang na ikumit ni Moses, ni David, right, ng mga prophets, hindi muna niya pinarusahan. Kaya pagdating ni Jesus, hindi papayag ang Diyos na ang katarungan niya hindi maserve. Right? Dahil Diyos siya, kapag ka hindi niya pinarusahan ang kasalanan, hindi siya totoong Diyos. Hindi siya totoo. Dahil ang totoong Diyos, may justice, pinaparusahan ng kasalanan. At dahil sa kanyang grace, dito papasok ang grace. Dahil sa kanyang mercy, sa kahabagan ng Diyos, na siya ay nahahabag sa kanyang mga pinili, anong ginawa ng Diyos dahil nahabag siya sa atin? Ang kanyang katarungan na sumisigaw na parusahan ng kasalanan, ibinuhos lahat sa kanyang anak na si Jesus. Si Jesus ang umabsorb lahat ng katarungan ng Diyos upang maserve ang justice of God at upang masatisfy ang banal na Diyos. Ang tawag doon, propitiation. Amen. Now, propitiation is a sacrifice of atonement that satisfies the justice of God. Ang ibig sabihin ng propitiation, to satisfy. Hindi ho pampalubag-loob, mali ang translation ng Tagalog. Okay? Ngayon, in the court, sa korte, sa literal na korte natin, sa mga korte dito sa ating bansa, sana nga, nagtatagumpay pa ang katarungan. Now, in the court, dapat merong presentation of evidences. Kasama sa presentation of evidences ay yung mga testigo, right? Para i-prove ang innocence ng isang tao o kaya yung guilt ng isang nasasakdal. Kailangan ng presentation. At iyon ay titingnang mabuti ng judge at saka mga juries kung gaano ang weight o timbang na mga naipresent ng isang abogado para patunayang walang kasalanan ng kanyang client, yung isa naman ay para patunayan nagkasala ang isang tao o accused. Right? Now, the point is, there must have a presentation of evidences. Now, what is God's presentation of evidences para tayo patawarin ng Diyos? Ito yon. In God's court of justice, na-present niya ang kanyang anak sa cross, si Jesus Christ. There's no further evidences needed because Jesus Christ was publicly displayed. Amen. Lahat nakakita sa kanya. Kaya nga sa cross, nakataas siya kung paanong itinaas ng Diyos, ay pinaas ni Moses ang ahas sa ilang, ganun din naman ang anak ng tao. John chapter 3. God presented His own Son publicly para ipakita na ang katarungan niya ay kanyang in-execute sa katawan ng kanyang anak. Kaya pinatay si Jesus. Para i-unleash lahat ng condemnation, punishment sa katawan ni Jesus. Amen. And now, si Jesus Christ as a sacrifice of atonement, siya ang naging propitiation for our sins. Ang word na atonement, ibig sabihin, may kinalaman din sa word na satisfaction. Dahil dalawang translation, they are used interchangeably. Pareho silang ginamit. Now, in Romans 3:25, tingnan natin sa New American Standard Bible. Whom God displayed. Everybody say displayed. Tingnan mo, displayed publicly. Yan ang presentation ng Father. Na katunayan na ang aking katarungan na satisfy na. Sinatisfy ko ang aking katarungan nang pinarusahan ko ang sarili kong anak. Now, ang sabi ay, He displayed publicly as a propitiation in His blood through faith. Amen. The question is, who is our propitiation? The Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin ng propitiation? Napunuan ang hinihingi ng Diyos na katarungan, na parusahan ng kasalanan. Nang pinarusahan ng kasalanan sa katawan ni Jesus, nagkaroon ng propitiation for our sins. And who is He? His name is Jesus. Amen. Nung maintindihan ko ang grace, when I was 19 years old, naintindihan ko ang ginawa ni Kristo, bakit ko iiwanan pa si Lord? Wala na akong pupuntahan na kagaya niya. Bakit ko siya pagpapalit sa cellphone na ang halaga 10,000 lang?
Bakit ko siya pagpapalit sa kayamanan ng sanlibutan na iiwan mo rin pag namatay ka? Bakit ko siya ipagpapalit sa mga tao lamang na namamatay rin naman? Hindi ko ipagpapalit ang nasumpungan kong tagapagligtas. He is my propitiation. Now, the words propitiation and atoning sacrifice or sacrifice of atonement are the same in meaning. Ang sabi ng Bible, Jesus Christ Himself is our propitiation. Sa ibang translation, atoning sacrifice for our sins, sa NIV. Alright? Now, let us study the Bible. Amen. Let's go. Ang salitang propitiation, therefore, is the satisfaction of the justice of God. You see? Kaya ganito, bibigyan ko yun ng foundation. Bakit kailangang patayin si Jesus Christ? Hindi muna para mapatawad ka. Ang kapatawaran resulta lang. Bakit kailangan patayin si Jesus Christ? Kailangan patayin si Jesus. Why? Para masatisfy muna ang Diyos. Ang unang ginawa ng Diyos, kailangan isatisfy muna niya ang kanyang sarili, ang kanyang justice, ang kanyang righteousness through the death of His Son, the Lord Jesus Christ. Nang siya'y masatisfy at saka pinanganak ang salitang forgiveness. Amen. So our forgiveness is based on legality. We are forgiven because somebody received the punishment that is due to us. Amen. Now, God's justice demands that our sin be punished according to His law. Kaya may batas. Kaya ang lahat ng pagdurusang dinanas ni Jesus, lahat iyon nakabatay sa batas. Hindi pwedeng hindi batas ang gamitin ng Diyos, kaya pinarusahan si Jesus, or else walang justice doon. Amen? Bakit merong justice? Because there is law. You see, I know some of the international preacher, sinasabi, law versus grace. Walang law versus grace. That is heretics. Ang totoo niyan, the law and the prophets points us to Jesus, hindi yan magkalaban. Ano ang kalaban ng law at saka ng grace? Ang kalaban nilang dalawa, self-righteousness. Amen. Now, kapag ka ginawa mong law versus grace, hindi mo kayang ipaliwanag ang atonement. Hindi mo kayang ipaliwanag ang propitiation. Kasi ang basehan ng propitiation, law. Ang basehan ng iyong forgiveness, law. Pero bakit ka napatawad? Ang ginamit na ng Diyos sa'yo, hindi na law. Ang ginamit na grace. Pero ano ibig sabihin na kaya ako napatawad on the basis of law? That is legality. Ang ating forgiveness is legal. Amen. Nasatisfy muna ang law of God nang masatisfy ang law of God at saka lumitaw ang forgiveness by grace. You see, that is doctrine. Now, Romans 3:26. He did this to demonstrate His justice. Ano yung ginawa niya? Ito yung ginawa niya. Tama? Tapos inulit dito sa verse na to. Ginawa niya ito to demonstrate His justice. Sa court, ang dalawang abogado na naglalaban, meron silang demo. Right? Meron din silang mga witnesses. Right? Meron silang mga proof. Now, ang demo ng Diyos, ng kanyang justice, pinatay niya ang kanyang sariling anak. Okay? Of course, ginamit niya ang mga Roman soldiers. Ginamit niya yung mga Jew para idemanda si Jesus. Pero ano napatunayan ni Pilate? Ang napatunayan ni Pilate, ang taong ito walang kasalanan. Siya matuwid. At dahil siya ay napatunayang matuwid, pwede na siyang patayin. Dahil ang qualified offering, alright? Ang qualified offering dapat matuwid. Kaya hindi po pwedeng ikaw ang gagawa ng kaligtasan. Bakit? Kasi nagkasala ka. Wala ka nang magagawa. Kahit gumawa ka pa ng mabuti, nagkasala ka pa rin. Amen. Ngayon, listen carefully. The one who is qualified para maging atoning sacrifice for our sin is righteous. Jesus Christ, the righteous one. Woo!
Alright, are you getting this? Okay, let's go. Ito ang foundation ng ating pananampalataya. Sa YouTube, makakapanood kayo. Ayan, mga ligtas yan. Pero dahil sa ginawa nilang kasalanan, sila inapunta ng hell. That is nonsense. Pambihirang Savior yan. Sino ba Savior mo? Ang Savior mo na iwawala kaligtasan mo. Is that your Savior? Okay, ang sabi ng mga kabila, kapag kasi tinuro nating hindi nawawala ang kaligtasan, sasamantalahin nila ang pagkakasala. Wala ako nakitang tao na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos na nagpatuloy sa kasalanan. Amen. Wala ako nakitang taong nanampalataya ng totoo, tapos nabuhay sa kasalanan hanggang mamatay. Hindi ligtas yun. Right? Now, ang bigat ng ginawa ni Jesus, tapos isang sin lang na wala ka. Come on. Ibasura natin ang mga teaching na hindi totoo. Bumalik tayo sa Bible, himayin natin ang talata. Amen. Now let's see. When God punished His Son at the cross, i-demonstrate niya ang kanyang justice. Okay? Kasi nga, nagtiis siya na hindi muna parusahan ang kasalanan ng mga taong pinili niya. Pero lahat ng kasalanan nila, pinarusahan din nang dumating na si Jesus. Alright? Kaya ang kanyang sacrifice, eternal sacrifice. Ang direction ng kanyang sacrifice is both from the past, present, and future. That's why Jesus Christ is the same yesterday, today, and tomorrow. Amen? He is my Savior, Jesus. The effect of His sacrifice is yesterday, today, forever. Now, therefore, ang ating eternal forgiveness, eternal, hindi temporary. Our eternal forgiveness is founded on the legal act of God. Legal act. Bakit? Pinatay niya ang kanyang anak to demonstrate His justice based on the law He has given to Moses. And so He condemned our sin. Kanginong kasalanan ng pinarusahan? Kanginong kasalanan ang na-condemn, hinatulan? Hinatulan ng Diyos ang kasalanan natin sa katawan ni Jesus. And that is in accordance sa nire-require ng law. Do you want verse? Okay, another verses. Romans chapter 8 verse 3. Pakibasa po ng malakas. Alright? Now, ito naman ang hindi kayang gawin ng kautusan. Hindi kayang gawin ng kautusan na iligtas ka. Kasi ang kautusan ang batayan ng ating, kung ikaw ay guilty, kung ikaw ay not guilty. Okay? Now, kaso nang tingnan ng Diyos, eto yung kautusan, eto ka, kung ibabasa sa kautusan, ang sabi ni Paul, Romans 3:23, lahat ay nagkasala based on the law. Amen? Now, okay. Bantayan yung mabuti ang sasabihin ko. This is very important. Ang hindi kayang gawin ng kautusan, what the law could not do. Kasi nga, hindi kaya dahil may liligtas ba niya yung taong lumabag sa kanya? Halimbawa ako yung law. Paano kita liligtas? Lumabag ka sa akin. Hindi ko i-violate kasi ang law ay, sabi ni Paul, holy, good, holy, and righteous. Ang law, hindi nagtotolerate ng sin. Kaya hindi kaya ng batas na ikaw ay patawarin. Right? Nakuha natin. Hindi kaya ng law of God. Hindi gagawin ng law of God na ikaw ay patawarin. Bakit? Kasi ang laman bumagsak kaya weak as it was through the flesh. Ang hindi kayang gawin ng kautusan, grabe, God did. Amen. Yung hindi kayang gawin ng law of Moses, ginawa ng Diyos para sa iyo. At anong ginawa ng Diyos? Ipinadala ang kanyang sariling anak, nakahalintulad ng katawan na makasalanan. At anong sabi? Siya naging offering para sa ating kasalanan. At anong ginawa ng Diyos? Hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Kaninong laman? Kay Jesus. Kaya ang Son of God, kailangan magkatawan tao. Dahil ang Diyos hindi mo kayang patayin. Ang namamatay, physical na katawan ng tao. Kaya siya ay nagkatawan tao
Dahil ang katawan niya na inihanda ng Diyos, ang siyang i-offer ng Diyos para sa kanya rin. Kanino nag-offer ang Diyos ng kanyang anak? Sa kanya rin. Right? Inoffer niya ang kanyang sariling anak to satisfy himself. Dahil siya'y banal, siya'y matuwid. Aba, hindi pwede ang kasalanan. Dapat ang kasalanan, parusahan. Pero kung tayo paparusahan, wala na matitira sa atin. Walang laman ng heaven. Amen? Ngayon, ang ginawa ng Diyos ganito, for God so loved the world, He gave His only Son. Amen? And so, ipinadala niya ang kanyang anak sa katawang laman, nagkatawang tao si Jesus. Siya ang naging offering, handog para sa ating kasalanan. And then, hinatulan ng Diyos ang kasalanan sa laman ni Jesus in the flesh. Amen? So, kanginong katawan, pinarusahan ang kasalanan mo? Sa katawan ni Jesus. Kung ito'y kukunin mo na mas malalim sa puso mo, walang Christian na iiwanan pa si Lord. Amen. Now, Romans 8:4. Bakit kailangang ihatulan ang kasalanan mo sa katawan ni Jesus? As simple as this. Basahin nyo. Requirement. Alright? Requirement of the law. Bakit pinatay si Jesus? Para sa ating kasalanan. Bakit kailangan may magdusa para sa kasalanan natin? Bakit kailangan hatulan ng kasalanan? Requirement of the law. Amen. Kaya ginawa niya yun upang ang hinihingi ng kautusan ay matupad sa atin. Amen? Na hindi lumalakad ayon sa laman, yan ang self-righteousness, kundi ayon sa Spirit, that is grace, that is faith. The just shall live by faith. Amen. Okay, may naiinip ba? Hindi na gumagana, relo ko. Now, nung pinarusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan sa katawan ni Jesus, ang lahat ng hinihingi ng kautusan, lahat ng dinidemand ng kabanalan ng Diyos, lahat yon ay natupad sa atin. Amen? Ano ibig sabihin natupad sa atin? Ganito yon. Bakit ka parurusahan pa kung may naparusahan na para sa'yo? Natupad na sa atin. Sinong tumupad? Ang Diyos rin sa kanyang sarili at ang kanyang anak, hindi tayo. Walang taong maliligtas sa sariling gawa. Pag sinabi mo na kailangan kong gumawa na mabuti, kailangan sumunod sa Diyos para maligtas, iniinsulto mo ang offering. Bibigyan kita ng isang pananalita. Sa Old Testament, ang Diyos ay nag-require ng offering. Sinabi ng Diyos kay Moses, sabihin mo sa mga Israelites, bawat ama, maghahandog, pati mga saserdote, meron silang qualified offering. Ito yung qualified offering. For example, para di humaba, tupa. Pipili ka ng tupa na walang kapintasan. Yung salitang walang kapintasan, yun ang picture ng righteousness. Righteous. Pipili ka ng isang tupa na 1 taong gulang, 1 year old. Right? And then, walang kapintasan. At ito yung ihahandog. Okay? Mahaba-haba pa tayo mga kapatid. So, ito yung ihahandog. Ito yung ihahandog para sa kasalanan ng aking bayan. Now, sino nagkasala? Israel. Anong nirequire ng Diyos? Offering. Hindi nirequire ng Diyos ang good works nila, nagkasala na nga eh. Ngayon, pagka dinala yung offering, sabi ng Diyos, sabihin mo sa mga Levites, sa mga saserdote, na bawat offering sisiyasati nila. Kapag ang offering ay hindi pasado, ang nag-offer, hindi pwedeng pumasa. Pero pag ang offering ay pasado, pasado ang offering, ang nag-offer. You see? Now, ngayon, wala nang ibang offering na pasado sa Diyos, isa lang, ang pangalan, si Jesus. Ngayon, ano ang aking offering? Good works? No. Ang aking offering, si Jesus. Si Jesus Christ lang ang pasado sa Diyos. At dahil si Jesus ang aking pinanampalatayanan or pinaniwalaang offering, dahil pasado ang aking offering, pasado ako.
Dahil hindi sa akin nakasalalay ang pagtanggap ng Diyos. Ang pagtanggap ng Diyos sa akin, nakabase sa aking offering. Ang pangalan, si Jesus. My question to you is, who is your offering? Now, ang ating banal na Diyos ay nasatisfy. Grabe. Nasatisfy ang Diyos. Okay? Ang hinihingi ng kanyang kabanalan at katarungan na punuan ng pinarusahan ng kasalanan kay Jesus. And so, Jesus served the whole requirements of the law nung kinuha niya sa kanyang sarili ang ating kasalanan, nilagay sa kanya ang ating guilt, nilagay sa kanya ang ating hatol, at siya'y pinatay. With that, the justice of God was satisfied. Now, let's go. Binayaran niya ang lahat ng penalty ng ating kasalanan. Lahat, wala natira. Base sa nire-require ng batas. Kaya ang Diyos satisfied. That is what we call propitiation. That is why Christ is our propitiation. Propitiation, the one that satisfies the justice of God. Satisfied ang Diyos. Ngayon, Jesus is the only one that satisfied the justice of God nung siya na-present ng Diyos sa cross bilang ating atoning sacrifice para sa ating kasalanan. That is why sinabi ni John na siya sumulat, Jesus is the propitiation or the atoning sacrifice na siyang, I don't know kung anong Tagalog, that fully met the righteous requirements of the law for us. Natugunan ang hinihingi ng katarungan, ng batas. Natugunan lahat sa pamamagitan ni Jesus. Now, when God's justice is satisfied, justification is possible. Amen. Kaya tayo mapapawalang sala kasi may kumuha ng ating sala. Kaya tayo mapapawalang sala dahil may naparusahan para sa ating sala. You see? Now, Romans 3:26, upang ipakilala ang kanyang katuwiran sa present time. Bakit bumanggit ang present time? Kasi ang kasalanan in the past, hindi muna pinarusahan kay Jesus. Alright? Pero, nang siya dumating na, the present time, pinakilala ang kanyang katarungan o katarungan ng Diyos upang siya ay mapatunayang matuwid. Right? He might be just, siya talaga'y matuwid. Kaya lang, dinisplay niya ang kanyang pagiging matuwid. And the justifier of the one who has faith in Jesus. Okay, pag-uusapan natin ng just and justifier. Ito yon. Nung pinarusahan ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng paghatol kay Jesus, ipinakilala niya ang kanyang sarili na matuwid na Diyos. Bakit pinatay ang iyong anak? Kasi ako'y matuwid. That is how He showed Himself just. And now, dahil naparusahan na si Jesus, tapos na ang gawa ng kaligtasan, pwede ka nang i-justify ng Diyos. Right? Ano ang ibig sabihin ng justified? Basahin muna natin ang verse. Romans 3:24. Ang sabi ni Paul, being justified as a gift. Grabe, ang justification, naging regalo na lang. Bakit? Kasi may tumarabaho na ng kaligtasan mo, hindi ikaw. Huwag mo nang tawagin Savior si Jesus kung ikaw rin naman pala ang gagawa. Ang sarili mo na lang tawagin mong Savior, ikaw rin naman pala ang gagawa ng sarili mong kaligtasan na hindi mo naman kayang gawin. Pero ako, meron akong Savior. Siya ang gumawa ng lahat, kaya ako ligtas. Ang pangalan si Jesus. Ngayon, paano tayo na-justify? Okay, ng kanyang grace? Through, may basihan. Through the redemption which is in Christ Jesus. Kaya ka ma-justify kasi may pinatay. Redemption. Amen. Now, the word justified, ibig sabihin, ng justified, acquitted. Ang justification kasi, court term. Ito ay termino o salita na ginagamit sa korte, sa batas. Acquitted. Ibig sabihin na acquitted, napatunayang walang kasalanan, not guilty. Right? Declared not guilty, declared righteous, matuwid, wala kasalanan. Now, nung tayo sumampalataya kay Jesus Christ, ang sabi ng Father na nagparusa sa kanyang anak, ang sabi sa'yo, acquitted, not guilty, righteous. Amen. Now, nakukuha natin. Now, sinabi ni Paul na yung mga may pananampalataya kay Jesus ay na-justified.
na pawalang sala, inaring ganap, diniklarang matuwid. Pero ito ay regalo na ng Diyos sa atin. Sino rito tumanggap na ng regalo? Ang regalo bang binigay sa inyo, binayaran nyo? Binayaran nyo? Di ba, 1 year na. 1 year na, sinusot mo yung damit na regalo sa'yo. Nakita na nagbigay sa'yo, babayaran mo pa. Kahit kailan, di mo babayaran yon kasi gift. In the same way, ang aking kaligtasan, di ko na kailangan bayaran. Minsan may naririnig akong ganito. Dahil si Kristo, dahil sa kabutihang ginawa sa atin ni Kristo, mga kapatid, maglingkod naman tayo sa Kanya bilang kabayaran ng ginawa niya para sa atin. Ang paglilingkod, di kabayaran niyo. Kalimutan niyo salitang kabayaran. Amen? Now, kaya nga grace, because Jesus has already served the justice of God. Na-serve na ang justice of God. Wala nang penalty na natira sa atin, na nanampalataya sa Kanya. Kundi, tinanggap natin ang kapatawaran at justification as gift. Amen. Napatawad ako bilang regalo. Ako'y diniklarang matuwid bilang regalo sa akin ng Diyos. Ako ay tinawag na matuwid dahil kay Kristo. Ngayon, ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Kung wala kay Kristo. Pero kung na kay Kristo ka, ikaw ay matuwid. Amen. Pastor, kayo po ba ay righteous? Yes, I am righteous dahil kay Christ. Jesus is my righteousness. Now, forgiveness is paid by the blood of Christ. Okay mga kapatid, seminar tayo, ng oras na. Okay, tuloy natin. Ang forgiveness, binayaran ng dugo ni Kristo. Okay? Hebrews 9:22. According to the law. Hindi according to grace, according to the law. Basahin nyo. Okay. Ituloy natin. According to the law, ang sabi rito sa binasa natin, all things are cleansed with blood. That is the requirements of the law. Kaya bago mo tinanggap ang forgiveness by grace, dinaanan muna ang law. Kaya walang law versus grace. Hindi magkaawa yun. All things are cleansed with blood. Ang sabi ng law, ang requirement ng batas, without the shedding of blood, there is no forgiveness. That is according to the law. Amen. Ang nire-require ng batas ng Diyos, kailangang may mabuhos na dugo, kailangan may dumaloy na dugo para magkaroon ng forgiveness. Kaya ang ginawa ng Ama, according to the law, kaya si Jesus ang katuparan ng law. Si Jesus ay pinatay, ang dugo niya dumaloy, kaya meron ng forgiveness. Because according to the law, without the shedding of blood, there is no forgiveness. You see? Tayo po ba'y napatawad according to the law? In a sense. Pero nang bigay sa iyo ang forgiveness, that is by grace. Bakit naman mayroong according to the law pa? Kasi nga, nasa Bible, according to the law. Come on. Maraming Christian, allergy sa salitang law kasi hindi nagbabasa. Puro lang pakinig sa mga preacher. Basahin niyo Bible. Look, once again, according to the law, all things are cleansed with blood. Without the shedding of blood, according to the law, there is no forgiveness according to the law. Amen. And so therefore, baliktarin natin, according to the law, pag meron shedding of blood na, meron ng forgiveness. Amen. Kaya nang ibigay sa iyo ang forgiveness, that is by grace and not by law. Amen. Tayo muna huminga. Without the blood that will satisfy the justice of God, there is no forgiveness. Only the blood of Jesus satisfy the justice of God. Lahat ng reliyon, nonsense. Amen. Walang relihiyong may kwenta, lahat wala. The only thing na nire-require ng law, the blood of Jesus, not religion. Only by the shedding of the blood of Jesus, God's justice is satisfied. That is how He became the propitiation for our sins. Amen? Now let's go. Dahil binayaran ni Jesus ang full
penalty of our sins. Alright? Lahat binayaran ni Jesus. And dahil sa ginawa ni Jesus, ang justice of God ay fully satisfied. Today, ganda nito, His own blood demands our eternal forgiveness. The blood of Jesus demands my forgiveness. You want to see? Let's read Hebrews 12:24. To Jesus, amen. Si Jesus ang mediator, hindi si Mary. Pambihirang teaching yan. The mediator of a new covenant. And to the sprinkled blood, the blood of Jesus, na ang dugo raw na ito na na-sprinkle, ito raw ay nagsasalita ng higit kaysa dugo ni Abel, which speaks better than the blood of Abel. Alam niyo si Abel, pinatay ni Cain. Anong sabi ng Diyos kay Cain? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw. Anong isinisigaw ng dugo ni Abel? The blood of Jesus speaks better than the blood of Abel. How? Ang dugo ni Abel sa book of Genesis ay sumisigaw ng katarungan laban kay Cain. Pero ang dugo ni Jesus na siyang nag-satisfy sa justice of God ay sumisigaw sa Diyos in our defense at nagdidemand ng ating eternal forgiveness at justification. In Jesus Christ alone and nothing else, we are forever justified by faith in Christ alone and never by the works of the law. Tayo po ba'y tatanggapin sa langit dahil sa ating mga gawa? Mga kapatid, pag-aaralan natin yan. Ang gawa ng mga righteous, hindi po yan nakapagliligtas. Kasi yun po'y gawa ng ligtas na. Ang gawa ng mga ligtas na, yan po ang basehan ng reward, hindi ng kaligtasan. Right? Now, in Romans 3:28, ano sabi ni Paul? We maintain, everybody say maintain. Dapat araw-araw maintain mo yan. Right? Hindi yung pag nagkasala ka, gigiltihin ka ng demonyo sa utak mo, tapos maisip mo, no kaya ligtas pa ka. Hindi mo na minemaintain, kapatid. Ang sabi ng scripture, we maintain that a man is justified by faith apart from works of the law. Amen. Kasi ang forgiveness and justification, regalo. Hindi ayon sa gawa mo. Nung niragaluhan ka ba, pinaghirapan mo ba yon? Hindi mo pinaghirapan yung gift nga yun eh. Amen? Pero yung niregalo sa'yo, may naghirap doon. Yung nagbigay sa'yo. Ganon ang kaligtasan ko at kaligtasan mo. May naghirap para sa aking kaligtasan at sa iyong kaligtasan, ang pangalan niyo si Jesus. Hindi ako nagpakahirap doon. Ngayon, the mystery of Christ as the propitiation of our sins. Okay, meron pa tayong 1 hour. Okay, 1 John 2:2, basa. Go! Okay, get ready. Now, ang propitiation is a beautiful word. Huwag niyong kakalimutan, huwag niyong bibitiwan ang bawat word na nakadikit kay Jesus. Propitiation, atoning sacrifice. Kapag pinag-aralan ninyo ang salitang propitiation, sa Greek, ganito yan, ang Old Testament, New Testament, parehong Hebrew yan. Hindi yung, ang Old Testament nasulat sa Hebrew, ang New Testament sa Greek, parehong Hebrew yan. Pero yan na i-translate sa Greek. Ngayon sa Old Testament, yung translation ng Hebrew to Greek. Mapapansin ninyo, yung pong pinagkunan ko nito, di ko na po nailagay rito, no? You will find that propitiation is the same word as mercy seat. Ang salitang propitiation ay the same as mercy seat. Pag-sit, ano yun? Upuan. Luklukan, trono. Luklukan ng awa. Nung si Apostle John ay nagsabi na si Jesus
mismo ang ating propitiation para sa ating kasalanan, ang sinasabi ni John na ito, Jesus Himself is our mercy seat. Gusto nyo makita? I-reveal ito sa atin ng Scripture. Ano ang mercy seat? Okay, video. Already? Sound. Exodus 25:10 to 22. Alright, thank you. Ito yung sinabi ng Diyos kay Moses. Okay, kaya si Moses sumunod sa Diyos, he made a mercy seat of pure gold. Right? A mercy seat, takip ng Ark of the Covenant. Then, verse 7, he made 2 cherubim. Pagka-iisa lang, cherub. Okay? Nilapastangan ng relihiyon yung itsura ng cherubim. Ang ginawa ba naman, ulo ng baby, ipinatong sa ulap, tapos may maliit na pakpak. Ang mga cherubim, mga warrior yan. Ang lalaki niyan. Okay? Now, he made 2 cherubim of gold. He made them of hammered work of the 2 ends of the mercy seat. Ang mercy seat, next week, next Sunday po ang pag-i-expound nito. Okay? And then, after that, cut muna, birth of Christ. Let's go. In verse 8, ang sabi ng Diyos kay Moses, yung isang cherub dun sa isang end. Okay, nakita naman natin kanina sa video. Yung isang cherub sa kabilang end. And so, gumawa siya ng cherubim of one piece with the mercy seat at the 2 ends. Now, Exodus 37:9. The cherubim had their wings spread upward, covering the mercy seat. Ito yung mercy seat. Ang mercy seat, takip ng Ark of the Covenant, pure gold. And then, ang mga cherub na magkaharap, pareho sila nakatingin sa mercy seat. Ang tinitingnan nila doon, bukod sa mercy seat, yung sinabi kanina sa Hebreo, sprinkled blood. Right? Na nagpatawad sa atin. Ngayon, in Exodus 37:8, sabi, 1 cherubim at the one end, and one cherub at the other end of the mercy seat. Okay, kaya magkaharap yung cherubim. Ngayon, ito yung mercy seat. Balikan natin. Yan ay pure gold. And then, nilagyan niya ng cherubim. Yan. So, 2 cherubim sa ibabaw ng mercy seat. Kailangang alam mo yan. Okay? Now, let us see the revelation of Jesus as the mercy seat. Are you ready? John 20 verse 11. But Mary
was standing outside the tomb. Ito yung pangatlong araw na nakalibing si Jesus. Hindi alam ni Mary, si Jesus nabuhay na. Nagkaroon na ng resurrection. Now si Mary, nakatayo doon sa labas ng libingan. Umiiyak siya. Ang libingan, hindi po gaya ng libingan nating nakikita. Ito po ay inukit na bato na naging yungib, naging kuweba na napakaganda sa loob. Ilang tao ang pwedeng pumasok. And so, as she wept, siya po'y umiiyak, siya po'y tumungo, tumingin siya sa loob ng tomb. Tiningnan niya ang loob ng libingan. Okay? Ngayon, ano ang nakita ni Mary sa loob ng tomb? Are you ready? Are you ready? Let's see. Basahin niyo. Nakita ni Mary ang dalawang cherubim doon sa hinigaan ni Jesus. Yung isa ay nasa ulunan at ang isa ay nasa paanan. Yan ang pinagawa ng Diyos kay Moses. Yan ang nakita ni Mary. Jesus Christ. Amen. And what is mercy seat? Mercy seat is propitiation. Kaya kapag ka ang high priest pumasok sa loob ng pag-usapan natin, saglit lang to. Mahaba-haba po ang preaching ngayon dahil ibang level to. Okay? Ang Ark of the Covenant sa Tabernacle of Moses ay nasa loob ng Most Holy Place, for example. Okay? Biniyak muna natin yung tent of meeting, which is the tabernacle. Now, doon sa pinakaloob, ang tawag doon Most Holy Place. Itong holy place na merong menorah o ilaw, merong table of showbread, at saka altar of incense, yung tatlo, nasa holy place. Ang holy place, picture ng kung saan naroon ang mga anak ng Diyos. Sa earth. Sa earth yan. Ang most holy place, picture sa heaven. Ang nasa most holy place ay Ark of the Covenant. Na andun ngayon, nakatakip sa ark ang mercy seat. Alright? Bantayan niyo mabuti ang sinasabi ko. Si Jesus Christ, ang ating mercy seat, siya rin ang Ark of the Covenant na nabuhay na maguli. Pagkatapos pumasok siya doon sa most holy place, pero hindi na sa earth, sa heaven. Hindi na sa tabernacle made by hands, kundi sa heaven. Look, basa. Ang mga high priest, gaya ni Aaron, ni-require ng Diyos na yung dugo ng mga tupang inoffer ng Israel, papasok siya sa most holy place, pagkatapos ang blood, iwiwisik niya sa ibabaw ng mercy seat. Tatanggapin ng Diyos ngayon ng offering, at paglabas ng high priest, magdiriwang ang Israel because they are forgiven. Amen. That's why we are here today. We are here on Sundays not to fulfill religious duties. No, we are here to celebrate. Let's go. Jesus Christ has entered into heaven itself. Ano sabi ng Bible? To appear in the presence of God. Why? Katulad ni Aaron the high priest, picture ni Jesus, pumapasok siya sa most holy place kasi doon siya kakausapin ng Diyos sa ibabaw ng mercy seat. And now, ang mercy seat mismo at ang may dala ng blood at ang Ark of the Covenant mismo na person na iisa na si Jesus Christ na nabuhay na maguli ay umakyat sa heaven para mag-present sa Father para sa atin. Kaya siya naandun para sa atin. Jesus Christ entered heaven. Now, the Bible says for us, yes, He appeared in the presence of the Father legally to demand our forgiveness because He carried His own blood in heaven. And God is satisfied in the blood of His Son.
At no ang dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo may dinidemand. Father, forgive them! He appeared before God for us as our high priest. Kaya si Jesus, ngayon, siya ang ating dakilang saserdote. Tatlong roles ni Jesus. Nang siya'y nagkatawan tao, Savior. Nung umakyat sa heaven, high priest. Pagdating niya the second time, King of Kings and Lord of Lords. Yun ang tatlong roles ni Jesus. Ang tatlong roles ni Jesus nasa tatlong bahay. The tabernacle of Moses, the tent of David, and the temple of Solomon. Hindi pa natin mapag-aralan. God accepted us not because of ourselves, but because of the offering, the Lord Jesus Christ. Si Jesus mismo ang tumayo sa harap ng Diyos. Siya mismo ang humarap sa Diyos para sa atin, upang sa pamamagitan niya, tayo'y tanggapin ng Diyos. At tayo ay tinanggap ng Diyos dahil kay Jesus, dahil ang presentation ni Jesus ay presentation din ng Father. Amen? Ang dinala ni Jesus sa Father ay qualified requirement ng Father. And so Jesus fulfilled and cleared out every requirement na hiningi ng Father. At dahil fulfilled na lahat, now we can receive forgiveness. Amen. Bakit ka napatawad? Dahil kay Jesus. Amen. Ganong katindi ang ginawa ni Jesus. Alright? Now, this time, we still have time to worship God. Right? Gusto ba niyong malaman kung gaano kadalas nagtitipon ang church nung araw, Acts chapter 2? Sa temple at saka house to house. Daily. Araw-araw. Now, do not waste this moment. This is important. Sinong kakanta? Okay? Jesus Christ is glorified today. Napapurihan ang kanyang pangalan dahil walang iba kundi siya lang. Siya lang gumawa ng kaligtasan. Siya lamang ating dakilang saserdote. Siya lamang ang qualified offering. Siya lamang ang righteous. Siya lahat. Ano naman ang sa atin? Regalo ng Diyos through Jesus Christ. Amen? Sino rito pinatawad na ng Diyos sa kanyang mga kasalanan? Dahil kay Jesus. Sino rito matuwid na dahil kay Kristo? Sino rito anak na ng Diyos dahil kay Kristo? Sino rito sigurado tagalangit na dahil kay Kristo? Amen. Alam mo ang aking citizenship? Nabasa ko sa Bible, ang akin daw citizenship sa langit. Kaya ako habang nasa lupa, tagalangit ako. Sino rito tagalangit? Let us all stand. Lahat ng tagalangit tumayo. We will worship our living Savior. We will worship the Lord Jesus Christ. Amen. Okay? Let us lift our hands to heaven. And once again, let us praise Him. Hallelujah. We praise you, Jesus.